State of the Nation. Nag-viral sa social media ang video ng mga panindang baboy sa isang talipapa sa Maynila na nilalantakan ng mga daga. May report si Jonathan Andal. Tila sumabay sa mga handaan ngayong holiday season ang mga dagang yan nang papakin nila ang panindang karne. Nang aming bisitahin ng talipapa sa Paco, Maynila, malayo pa lang. May daga, ayun may daga. Ang daming daga, ayun. Nadatnan naming nakasara ang tindahan. Ayon sa barangay, hindi na muna nagbenta ang may-ari matapos mag-viral ang video. Hindi nga po tiga rito yung may-ari. Nangungupa lang po kasi sila dyan. Ayon sa isa sa mga nakausap ng may-ari, isinisisi raw nito ang nangyari sa kanyang mga tauhan. Nagagalit siya sa mga tauhan niya, ba't walang bantay, hindi man lang daw nagtawag. Ipinasara at ipinalinis ng Manila Veterinary Inspection Board ang tindahan. Ang kontaminadong karne ibinaon na raw sa lupa. Pag nagkaroon pa sila ng violation ulit, talagang pasasara na yung talipapa na yan. Meron po kasi kaming ordinansa rito na within 200 meter radius sa palengke is bawal magtinda ng karne sa sariwa. Ang makakapagtinda lang po ay yung mga frozen lang po. Ang talipapa may katabing estero. Hinihikayat daw ng City Hall ang mga nagtitinda roon na pumasok sa palengke para iwas peste. Pero ayaw raw ng ilan dahil sa upa. Sanay na rin daw yung iba sa mga daga. Ay hindi naman nangangagat yan, takot din sa amin. Lahat naman po ng palengke, mayroong daga. Hindi naman po talaga maalis yun. Hindi kayo natatakot? Bakit hindi po matatakot? Siyempre, may virus nga po yun. Pag nakagat ka, matatakot ka. Kaya yun, nilalason po namin para mamatay. Ang sakit na pwedeng makuha natin doon pag kinagat ng daga, leptospirosis. Yun yung naninilaw. Multiple organ failure po siya, maninilaw lahat ng katawan niya. At hepatitis po. Siguraduhin po nila na yung binibili nila is galing sa accredited na katayan, may permit na galing sa NMIS, at saka sariwa po yung karne. Ang ganitong klaseng pagpapabaya, paglabag sa Meat Inspection Code, may parusang kulong hanggang 2 taon at multang hanggang 1 milyong piso. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahabang pila at maalon na dagat. Ilan yan sa mga hamong dinanas ng mga pasahero sa Pantalan ngayong araw. Live mula sa Batangas Port, may report si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul? Yes, Atom, dahil extended yung holiday ngayong araw, wala nang pinipiling oras yung pagdating dito sa Pantalan ng mga pasaherong magtatawid dagat. Mahabang pila ang sumalubong sa mga pasahero sa Batangas Pier ngayong araw. Mula sa waiting area, ambulant teller para sa mga kukuha ng ticket, sa ticketing booth hanggang sa pagpasok sa departure area. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng paputok. Nakapagtala naman ngayong araw na mahigit 5,000 outbound passengers sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro. Manageable naman daw ang sitwasyon ayon sa PPA Mindoro. Sa Lucena, Quezon naman, normal pa ang operasyon ng Pantalan. 2 shipping lines ang nagseserbisyo sa mga pasahero. Bukod sa pagdagsa ng mga pasahero na bibiyahe para sa bagong taon, minonitor din sa Matnog Port sa Sorsogon ang malakas na alon ng dagat. Dahil dito, tumagal ang biyahe ng mga barko, pero wala naman daw nakansela. Patuloy ang pagbabantay ng Philippine Ports Authority at iba pang ahensya ng gobyerno para matiyak ang seguridad ng mga biyahero sa Pantalan. Atom, ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, base sa karanasan, sa January 2 inaasahan na magsisibalikan yung mga pasaherong galing bakasyon, bagay na paghahandaan daw ng PPA. Atom. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dinagsa ang ilang terminal ng mga biyaherong pabalik na sa trabaho bukas. Pero meron din ngayon pa lang uuwi na sa probinsya para sa bagong taon. Live mula sa PITX, may report si James Agustin. James? Atom, kahit gabi na ay marami pa rin mga pasahero na pauwi sa probinsya. Dito po yan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX. Ayon sa pamunuan ng PITEX, mahigit 168,400 ang mga naitalang pasahero hanggang kaninang alas 9 ng gabi. Karamihan ay pauwi sa probinsya. Fully book na ang ilang biyahe tulad sa Bicol. Para matugunan ang dami ng mga pasahero, nagdagdag sila ng 30 bus units kada araw.
Bagyan nagkakadelay lang sa ilang biyahe dahil sa traffic build-up sa area ng Quezon. Ang ilang pasahero maswerte nakakuha pa ng ticket. Pero may iba na wala pang mabiling ticket, kaya magpapalipas na magdamag sa terminal. Mahirap po eh. Ngayon lang po ako nakakuha eh. Kanina po, mga alas 7 po, nakakuha ko. Hindi pa ako umuwi ng Pasko po eh. Ngayon lang po talaga ang uwi namin. Mahirap dahil nakikisabayan kami sa dumarating ng mga pasahero. Ganyan. Kaya mahirap. Paano ho yan? Magtsatsaga na lang kami para makauwi ng Bicol. Excited po ba kayo? Siyempre dahil makakasama namin ang pamilya namin. Samantala, Atom, as of 10 p.m. ayon sa pamunuan nitong PTEX ay pumalo na sa mahigit 175,300 yung mga pasahero dito sa terminal. Inaasahan naman yung dagsa ulit ng mga pasahero sa darating na Biyernes hanggang weekend na po yan. Yung manilitas mula rito sa PTEX, balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, James Agustin. Nagkasugat sa labi at may mga pasa sa braso. Yan ang sinapit ng isang Pilipino sa Thailand na gusto nang umuwi matapos gawing scammer ng kanyang Chinese employer. Ayon sa kapatid ng biktima, nagtrabaho bilang casino agent ang kanyang kapatid hanggang sa ilipat ito sa ibang lugar at pinagtrabaho bilang scammer kahit ayaw niya. Bukod sa pananakit, hinihingan pa raw ng employer ng 1 milyong piso ang kanyang kapatid bago pa uwiin sa Pilipinas. Inutusan na ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng DFA ang Philippine Embassy sa Bangkok, Thailand, na tulungan ang biktima. Grupong Pisto nagbabala ng krisis sa transportasyon kaugnay sa December 31 deadline para sa konsolidasyon ng mga jeep. Sa datos ng LTFRB, lampas 30,000 na jeep sa Metro Manila ang hindi pa consolidated. Ganyan karaming driver ang posibleng mawalan ng kabuhayan. Maging ang mga commuters sa rutang kanilang dinadaanan, inaasahang maapektuhan. Umasa ang Grupong Pisto na maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para hindi maipatupad ang deadline ng consolidation. Wala pang bagong pahayag ang DOTR pero nauna na lang sinabi na para sa ligtas at makakalikasang public transportation ang PUV Modernization Program. Mga bilog na prutas na pinaniniwala ang may hatid na swerte sa bagong taon, mabibili pa sa murang halaga sa Divisoria, Manila. 3 for 50 pesos ang Fuji Apple habang 3 for 100 naman ang peras at orange. Marami na rin naghahanap ng mga damit na peach, ang Pantone Color of the Year 2024. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbahagi si Rob Gomez ng ilang larawan noong binyag ng kanyang anak. Si David Licauco naman nasa Hong Kong para sa tradisyon ng pamilya tuwing Pasko. May report si Nelson Canlas. Sa gitna ng kontrobersyang kinakaharap kaugnay ng kumalat na umano'y private conversation sa kanyang co-star na si Herlene Budol at Bianca Manalo, nagbahagi ng mga larawan si Rob Gomez ng binyag ng kanyang anak na si Amelia noong December 17. Kahapon lang, isinare ni Rob sa social media ang mga larawan kung saan kasama niya ang ina ng bata na si Shaila Rebortera. Present din ang kani-kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Sa Hong Kong, nag-celebrate ng Pasko si pambansang Ginoo David Licauco. Sa IG, nag-share si David ng ilang larawan habang namamasyal sa Disneyland kasama ang kanyang pamilya. Taon-taong tradisyon ng pamilya ni David na sa Hong Kong mag-celebrate ng Pasko. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasabay ng pagdiriwang ng Pasko, ang pagbuhos ng malalaking tipak ng yelo sa Grenfell sa New South Wales sa Australia. Walang naiulat na nasaktan sa hailstorm pero nagdulot yan ng pagkasira ng windshield ng ilang sasakyan. May mga nasira ring solar panels. Hindi ito pangkaraniwan dahil madalas na mainit na panahon ang nararanasan sa Australia tuwing Kapaskuhan. Gaya sa Sydney kung saan sa beach nagdiwang ng Pasko ang ilang residente. Mahigit 56 na milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa Cavite. Natunugan na raw ng PIDEA ang shipment na naglalaman ng droga bago pa ma-deliver sa claimant. Sa tulong ng Bureau of Customs Anti-Illegal Drug Task Force, nabisto ang kontrabando. Nakadeklara itong dry food na galing sa California, USA. Isang lalaki ang naaresto sa controlled delivery operation.
Kumpirmado na ang collab ni BTS member V at ng American singer na si Umi. Tila ready to download na ang kantang Wherever You Are sa teaser photo ng Big Hit Music. May date of release na rin ito sa December 29. Sa repost ni Umi, sinabi niyang regalo nila itong dalawa sa fans. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Maki Pulido, ako si Atom Araulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sa aming pagtatapos, silipin natin ang sikat na amusement center sa Cubao, Quezon City na muling nagbukas para sa Kapaskuhan. Sa pagbabalik ng Fiesta Carnival sa Cubao, Quezon City, enjoy na namamasyal ang magkakamag-anak at magkakabarkada. Maraming rides ang mapagpipilian at dahil indoors, rain or shine itong pwedeng pasyalan. Walang entrance fee, pero kada ride ang bayad. To be honest, I love the ride. Bata man o matanda, may ride at games para sa inyo. What was it? Good. Kung gustong mag-chill lang, pwedeng subukan ng billiards, bowling at videoke. Sa mga gustong kumain, hindi na rin kailangang lumabas ng amusement center dahil marami ang pagpipiliang food stalls. Bukas ito araw-araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.